Unang tumuntong ang kawawang babae sa party ng matataas na uri. Ang lugar na ito ay nagtitipon ng pinakamayaman at pinakatanyag na tao sa Korea. Ang makapasok dito ay hindi ang mga young masters na maraming pera at ari-arian kundi ang mga sikat na tao sa mundo ng negosyo. Ang mga bagay na isinusuot nila ay pawang mga luxury item at pawang mga limited edition. Tiningnan ni CLE ang buhay ng nakatataas na uri. Salamat sa pagpapakilala ng kanyang matalik na kaibigan na gawa niyang lapitan ang mga taong ganito ang antas. Dinala ni Minhe si CLE sa isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay mayayaman at bawat isa ay may mahigit 200,000 followers sa Instagram. Nang makita ng tatlong matalik na kaibigan ni Minhe ang mga mamahaling designer na damit ni CLE, agad nilang inakala na mayaman si CLE. Sinabi rin ni Minhe na nag-aral si CLE sa isang paaralan ng Ivy League kaya agad na nagbago ang ugali ng iba mula sa paghamak hanggang sa paggalang. Ang isang tao na parehong maganda at matalino tulad nito ay dapat magkaroon ng isang napakagandang background ng pamilya. Hindi naman ito itinanggi ni Minhe at nagpatuloy sa pakikipag-chat. Mula simula hanggang wakas si CLE ay walang pagkakataong magsalita. Sa sandaling ito napansin ng lahat ang isang batang babae na naglalakad. Ang pangalan ng taong iyon ay si Hyen, isa ring napakatanyag na tao sa matataas na uri. Si Hyen ay hindi lamang anak ng isang congressman na may 5 taong termino ngunit siya rin ang presidente ng isang malaking kumpanya. Ang kabuoang mga ari-arian ni si Hyen ay tinatayang higit sa 1 trilyong won. Ngunit ang nakakagulat, ang tunay na may-ari ng damit na suot ni CLE ay si Hyen. May nagtatakang tanong sa grupo dahilan para hindi malaman ni si Hyen kung paano sisegot kaya nilinggan niya si CLE. Ang pakiramdam na tinatitigan ng lahat ay nagpahiya kay CLE. Dahil sa kakulaitan ni CLE, nakita ng grupo ng mga kaibigan ni Minhe ang kanyang tunay na ugali. Nang hindi alam ni CLE ang isasagot, biglang nagsalita si Hyen para iligtas si CLE. Nakita ito ng iba pang mga babae at nagsimulang magtanong kay CLE kung mayroon silang anumang paraan para makapag-enroll sila sa isang paaralan ng Ivy League. Sa oras na ito alam ni CLE na kung patuloy siyang magpapanggap, tiyak na malalantad ang kanyang mahirap na pamilya. Kaya tapat niyang ikinwento ang buong kwento na nalugi ang kanyang pamilya. Bukod dito, kailangan niyang huminto bago makatapos ng pag-aaral. Nagulat ang ibang mga babae nang marinig nila ito. Ang pinakanahiyang tao pa ay si Minhe dahil dinala niya si CLE dito. Alam ni CLE na hindi na siya tinatanggap ng lugar na ito kaya naghanda siyang umalis. Ngunit sa sandaling ito dumating si Beanie Mom at sinampal si Minhe. Si Beanie Mom ang tinanggihang pumasok sa party. Tiyak na hindi inaasahan ni CLE na ang pangyayaring ito ay ganap na magbabago sa kanyang mahirap na buhay. Nagtalo sina Beanie Mom at Minhe dahil sa mga chismis mula sa malalapit na kaibigan hanggang sa magkaaway. Sinadya rin ni Minhe na huwag hayaang dumalo si Beanie Mom sa party. Beanie Mom kept badmouthing Minhe in front of everyone. Hinawakan pa ni Beanie Mom ang buhok ni Minhe. Tumayo si CLE at pinanood si Minhe na binyo-bully at hindi siya makatayo. Kaya tumayo si CLE para pigilan si Beanie Mom. Nagalit ito kay Beanie Mom at binato niya ng alak ang damit ni CLE. Napakataas ng presyo ng damit na ito na kahit na ibenta ni CLE ang kanyang bahay hindi niya ito mabibili. Hindi na nakapagpigil pa si CLE nang makita niyang pinapagalitan pa siya ni Beanie Mom. Hindi na napigilan ni CLE. Agad na sinampal ni CLE si Beanie Mom. Pagkatapos nito sinabi ni CLE na ang isang mayaman na hindi nag-iisip ay magbubunyag ng kanyang masamang pagkatao at mawawalan ng mukha. Ang mga salita ni CLE ang naging katatawanan ng lahat kay Beanie Mom. Pagkatapos magsalita ni CLE, kumpiyansa siyang umalis sa lugar. Ang pangyayaring ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa party. At may isang lalaki na magiging kanang kamay ni CLE sa hinaharap. Pagkalabas ni CLE, nakita niya ang maruruming damit at nagsimulang mag-alala dahil wala siyang pambayad sa mga iyon. Sa pagkakataong ito may lumapit sa kanya na lalaki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tagalikha ng mga kilalang tao. Matapos niyang makita ang pag-aaway ni CLE sa party, napagtanto niya kaagad ang kanyang hidden value. Gusto ni Song Hyuk na sumali si CLE sa kanyang kumpanya. Kaya dinala niya siya sa professional makeup room.
Isa itong makeup room na partikular para sa mga celebrity. Hanggat mayroong higit sa 1,000 tagasunod si CLR sa kanyang social media account, masisiyahan siya sa mga serbisyo ng VIP dito ng libre. Inakala ng lahat na ginawa ang lugar na ito para pagsilbihan ang mga celebrity. Pero ang higit na nakinabang ay ang amo dito. Dahil maraming sponsor ang pumunta sa lugar na ito para mag-invest. Ang kailangan lang gawin ng mga celebrity ay kumuha ng ilang larawan gamit ang kanilang mga telepono at i-post ang mga ito sa Instagram, ay tag ang mga brand o sponsor sa post. Sa ganitong paraan ang kumpanya ng pampaganda ay kikita ng isang bahagi ng kita. Matapos ipakilala ni Song Hyuk ang kapangyarihan ng serbisyong VIP na ito, dinala niya si CLR sa susunod na silid. Ang silid na ito ay puno ng mga mamahaling damit mula sa malalaking tatak. Lahat ng celebrity na may 10,000 followers sa kanilang mga social media account ay automatikong papasok sa kwartong ito. Higit pa rito, ang mga kilalang tao ay maaaring humiram ng mga damit ng libre dito. Kung mas marami silang followers sa kanilang mga social media account, mas malaki ang discount na makukuha nila. Halimbawa, ang magandang batang babae na ito ay gumagawa ng yoga. Wala pang 10,000 won ang halaga ng yoga outfit na suot niya. Ngunit salamat sa kanya, ang outfit ay naibenta sa halagang 15,000 won. Sa loob ng 30 minuto nakabenta siya ng 5,000 outfits. O halimbawa, ang babaeng ito ay kailangan lamang mag-post ng isang simpleng larawan. At ang thermos sa larawan ay umaakit sa pag-usisa ng maraming tao. Salamat sa ang thermos ay nabili ng napakabilis. Kung mas maraming gawain ang natapos ng mga celebrity, mas mataas ang reward na natatanggap nila. Sa makatuwid sa lipunan ngayon, ang mga kilalang tao ay kumikita ng pinakamaraming pera. Matapos marinig ni CLR ang tungkol sa mga benepisyo ng pagiging isang celebrity, nahirapan pa rin siyang paniwalaan. Siya mismo ang pumili ng magandang damit. Pagkatapos niyang maisuot ang damit ay tinignan niya ang sarili sa salamin. Samantala, tumayo si Song Hyuk sa tabi niya at kumuha ng ilang litrato ni CLR. Kasabay nito nagpahayag din siya ng panghihinayang at nagkwento ng isang malungkot na kwento na ang social media account ni CLR ay kasalukuyang mayroon lamang 1,000 na mga tagasunod, kaya pansamantalang wala siyang karapatang humiram ng mga bagay dito. Ang pinakamaganda niya ngayon ay ang kumuha ng ilang litrato. Noon lamang napagtanto ni CLR na ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko at ang kapangyarihan ng mga kilalang tao ay napakahusay. Ang nangyari ngayon ay talagang nagpabago sa pag-iisip ni CLR. Sa oras na ito nagsimula na rin siyang magkaroon ng sariling pagnanasa. Gayunpaman, walang magandang dumarating ng natural. Dahil sa pag-iingat, hindi agad nakasagot si CLR kay Song Hyuk. Ngunit ang dalawang bagay na sumunod na nangyari ay ganap na nagpabago sa kanyang orihinal na intensyon. Ang unang bagay ay kailangang bayaran ni CLR ang damit na nadumihan niya. Ang presyo ng damit na iyon ay hindi mabibili dahil 3 lang sila sa mundo. Noong araw na iyon pumunta si Soohyun sa labada ng nanay ni CLR. Originally dinala ni Soohyun ang damit doon para labhan, pero si CLR ang nagsuot nito at nadumihan. Sa puntong ito, paumanhin lang ang nasabi ni CLR. Inilabas pa niya lahat ng ipon niya. Gusto niyang bayaran ang utang para sa damit na iyon panapanahon, ngunit napakabait ni Soohyun. Sa ilang kadahilanan tinanggihan niya ang kabayaran. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni CLR ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Ang pangalawang bagay ay nanggaling kay Minhai. Dahil sa insidente na nangyari noong nakaraang panahon sa party, lahat ng balita ni Minhai ay pinag-uusapan ng mga anti-fans. Siya ay nag-aalala at nais na mabilis na patatagin ang sitwasyon. Naghahanda siyang mag-imbite ng ilang kilalang tao sa kanyang tindahan. Sinamantala ni Minhai ang kanyang kasikatan para makipagtulungan sa kanila sa pagbebenta ng mga produkto. Hanggat dumating ang ibang mga babae noon, mabubur lahat ng maling chismis tungkol kay Minhai. Pero hindi alam ni Minhai na may balak pala siyang saktan ang mga kaibigan niya. Matapos ang insidente noong gabing iyon, lahat sila ay ayaw nang makipagkaibigan kay Minhai. Pero inisip ni Soohyun ang sitwasyon. Sinabi niya na kung hindi sila pumunta sa live stream ni Minhai, sasabihin ng mga tao na sila ang nakakita ng sakuna at iniwan ang kanilang mga kaibigan. Kaya mas magiging kapaki-pakinabang para sa kanila na pumunta. Kaya naman nagtipon sila sa cafe na ito.
Matapos malaman ni Minhai na ang iba ay nag-aatubili lamang na pumunta sa kanyang live stream, pinalitan niya ang kanyang target sa CLV. Dahil si CLV ang pinakamadaling ay bully, si CLV ay kinaladkad ni Minhai sa live stream. Sa harap ng 20,000 tao na nanunood, si CLV ay labis na napahiya at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, walang magandang intensyon si Minhai. Noong siya ay nasa paaralan pa, si Minhai ay inakusahan na minamaliit ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay ibinukod ng buong klase. Dahil kaklase ni CLV si Minhai noon sa live stream na ito, hiniling ni Minhai si CLV na tulungan siyang magpaliwanag sa mga netizens. Syempre alam ni CLV na nagsisinungaling si Minhai, pero hindi pa rin niya inilantad ang tunay na ugali ni Minhai. Sumunod, gusto ni Minhai na malaman ng mga manunood na pawang mga celebrity ang mga kaibigan niya. Kaya kinuha niya ang murang pampaganda sa bag ni CLV para ibenta. Nakita ng mga kaibigang nakatayo sa likod na ang makeup ay nagkakahalaga lamang ng 20,000 won. Noon lang nila naunawaan na si CLV ay hindi mula sa isang mayamang pamilya, ngunit siya ay isang murang nagbebenta lamang. Sa pagkakataong ito, nagkunwaring naaawa si Minhai. Itinulak ni Minhai ang makeup sa cart para kay CLV. Nagsinungaling pa si Minhai na sinubukan niya ang mga produktong ito. Ang kanilang kalidad ay ganap na maayos. Kaya lang nakita ni CLV ang kakilakilabot na pagkonsumo sa internet sa unang pagkakataon. Wala pang kalahating oras na ubos na ang inventaryo. Pagkatapos ng live stream, parang clown si CLV nang makita niyang pinagtatawanan siya ng mga celebrity. Tanging ang mababait na si Hyen lang ang hindi nakikisali sa kanilang usapan. Dahil sa agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, mababa ang tingin nila kay CLV. Bago umalis si CLV, nagpanggap si Minhai na mabait at inaliw siya. Ngayon lang nalaman ni CLV ang pakay ni Minhai sa pagpunta sa kanya. Bagamat tinulungan ni CLV si Minhai na ibenta ang lahat ng kanyang produkto, gusto lang niyang tulungan siya ni CLV na linisin ang kanyang pangalan. Dahil dito nag-away silang dalawa. Huminto si Minhai sa pagpapanggap na mabait at nagsalita ng mapang-asar at ininsulto ang mahinang katayuan ni CLV. Naisip din ni Minhai na nagseselos si CLV, kaya naman hindi kaaya-aya ang kanyang kinikilos. Matapos maranasan ni CLV ang mga bagay na iyon, malinaw na alam niya ang kahalagahan ng paggawa ng pera. Kung kaya niyang maging celebrity, syempre magiging masaya siya. Kaya kinabukasan pumunta si CLV kay Sung Hyuk para humingi ng kontrata. Syempre mayroong ilang mga espesyal na kinakailangan sa kontrata. Kinailangan ni CLV na makipagtulungan kay Minhai. Ngunit nang makita ni Minhai si CLV, galit siyang tumalikod at umalis. Gayunpaman, pagkatapos na patuloy na payuhan ni Sung Hyuk si Minhai, nagbago ang isip niya at pumayag na makipagtulungan kay CLV. Pagkatapos ay kinuha ni Sung Hyuk ang kanyang telepono upang hanapin ang social media account ni CLV. Kagabi ipinakita lang ni CLV ang kanyang mukha sa livestream ni Minhai. Pero naging dahilan iyon para dumami ng husto ang followers sa social media account ni CLV. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kumpanya ni Sung Hyuk na kumita ng pera. Sa oras na ito, pumasok din si CLV mula sa labas. Nakita ni CLV ang frustrated look ni Minhai at labis siyang natuwa. Pagkatapos, ginamit ni CLV ang dahilan ng pakikipagtulungan sa negosyo para atubiling lutesin ang hidwaan sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ay pumunta sila sa pasilidad na ginawa para sa mga kilalang tao. Pagkatapos ng 30 minuto, natapos na silang dalawa sa pag-check-in. Ang mga kilalang tao na tumawa kina CLV at Minhai kahapon ay labis na nagulat sa kanilang hitsura. Ngunit dahil ang kumpanya ay may sariling mga patakaran, lahat ay nag-aatubili na tinanggap ang mga ito. Pagkatapos kunan ng litrato, lumayo si CLV mag-isa. Ngunit sa sandaling ito, biglang dumating ang mga tagahanga dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalawang babaeng ito ay mga tagahanga ni CLV. Kahit na kamakailan lamang ay nagbukas siya ng isang social media account. Matapos makilala ng dalawang babaeng fan si CLV, nakita nilang napakaganda ng outfit na suot niya. Tinanong pa nila kung saan niya binili ang mga damit. Nakita ni Minhai ang eksenang ito at nakaramdam siya ng selos, kaya mabilis siyang tumakbo at hinawakan ang braso ni CLV. Nagpanggap si Minhai bilang matalik na kaibigan ni CLV at masayang nakipag-usap sa dalawang babaeng tagahanga.
Tapos nagpa-picture silang apat. Ngunit pagka-uwi ng lahat mula sa trabaho nakita ni CLR si Minhai na nagpo-post ng larawan online. Nang buksan ni CLR ang kanyang social media account natuklasan niya na marami sa mga tagahanga ni Minhai ang nakahanap ng kanyang nick. Sa mga komento marami rin ang nagtatanong kung saan binili ni CLR ang shirt. Agad na sinamantala ni CLR ang pagkakataon at pumili ng 3 larawan mula sa album at ipinost sa kanyang personal na pahina. Natag din ni CLR ang mga tindahan kung saan niya binili ang kanyang mga damit sa ibaba. Matapos i-post ni CLR ang mga larawan daan-daang tao ang agad na nag-like sa kanya. Ngunit binigyang pansin ni CLR ang isang account na pinangalanang BBB Famous. Sa mga sumunod na araw inayos ni CLR ang kanyang mga gamit at naghanda na magbenta ng mga produkto sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Nakatanggap si CLR ng imbitasyon mula kay Minhai. Inimbitahan ni Minhai si CLR na dumalo sa fair na inorganisa niya noong Biyernes. Binigyang diin din ni Minhai na nagpareserba siya ng lugar para kay CLR. Kaya kinabukasan si CLR at ang kanyang matalik na kaibigan ay nagdala ng isang malaking bag at pumasok sa perya. Ngunit nang sila ay talagang pumasok sa bulwagan natuklasan ni CLR na siya ay nakaset up. Dahil ang mga bagay na nakadisplay dito ay pawang mahal ang presyo ng bawat item ay umabot sa milyon-milyong won. Samantala mura lang ang dala ni CLR dito. Ang kakilakilabot na pagkakaibang ito ay nagpaunawa kaagad kay CLR na siya ay nalinlang. Marahil ay gusto ni Minhai na mawalan ng mukha si CLR dito. Agad namang sinabi ni CLR sa matalik niyang kaibigan na mabilis na mag-impake. Kinailangan nilang umalis kaagad sa perya na ito. Ngunit nang matapos magsalita si CLR umalangaw-ngaw ang boses ni Minhai mula sa likuran. Nakasunod sa kanya ang ilan pang mga tao. Sinabi ni Minhai na balak niyang hilingin kay CLR na pumunta rito para tulungan siya sa trabaho. Ang isang mahirap na tao tulad ni CLR ay walang karapatang maging panauhin dito. Labis na nagalit si CLR nang marinig niya iyon. Nakakuyom ang mga kamay niya sa mga kamao. Hindi nakalimutan ng mga taong nakatayo sa tabi niya na punahin ang mga murang gamit na dala niya. Nasaksihan ni Sian ang eksenang ito at hindi na niya kinaya. Nagkusa siyang magsalita para ipagtanggol si CLR. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagsalita ang nakababatang kapatid ng asawa ni Sian na si Chehi para pabulaanan siya. Sa harap ng pangungutya ng lahat sinubukan ni CLR na pigilan ang kanyang galit. Pagkatapos ay sinubukan niyang hilahin ang malaking bag. Ngunit nang makailang hakbang pa lang si CLR bigla na lang siyang natapilok. Ang pagbagsak ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nahulog din sa bag ang bowl ang kristal. Nakita ito ng mga celebrity sa likod niya at nagsimulang magtsismisan. Sa sandaling ito isang binata ang lumakad sa harap ni CLR. Tinulungan niya itong kunin ang bowl ang kristal na nahulog sa lupa. Tapos may sinabi siya na ikinagulat ng lahat. Akala ko iniwan mo ako at iniwan pero hindi ko ine-expect na nandito ka pala para biro ang lahat. Dahan daw ang itinaas ni CLR ang ulo para tingnan ang lalaking nasa harapan niya. Nagpatuloy din sa chismis ang mga celebrity sa likod niya. Ito ay si Jun Kyung isang napakatanyag na tao sa mundo ng pananalapi. Magalang na inabot ni Jun Kyung si CLR na tumayo. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Hindi nila inaasahan na makikilala ni Jun Kyung ang kawawang babae na si CLR. Nang umalis si CLR at ang kanyang matalik na kaibigan sa perya espesyal na nag-ayos si Jun Kyung ng kotse para ihatid sila pauwi. Sa oras na ito sinusubukan pa rin ni CLR na alalahanin ang pakikipag-ugnayan ng dalawa. Hindi na sila nagkita pagkatapos ng party ng gabing iyon. Binalaan ni CLR si Jun Kyung na mula ngayon hindi na sila dapat magkaroon ng masyadong close contact. Hindi rin naintindihan ni CLR ang pakay ni Jun Kyung. Nang gabing iyon nang makauwi siya naalala niya ang nangyari noong umagang iyon. Nang tinulungan ni Jun Kyung si CLR na tumayo ay may sinabi ito sa kanya. Sinabi ni Jun Kyung na siya ay isang taong hindi gumagamit ng mga social media account. Pero dahil sa kanya binuksan niya ang isa. Ginawa ni Jun Kyung ang lahat ng ito dahil gusto niyang malaman ang tungkol kay CLR. Malinaw na gusto ni Jun Kyung si CLR ngunit hindi niya naiintindihan ang nararamdaman nito. Nang matutulog na si CLR muli niyang tinignan ang kanyang social media account.
Ang bilang ng mga tagasunod ay tumaas mula 5,000 hanggang 9,000. Maraming pumupuri sa kanyang kagandahan sa comment section. Sa sandaling ito naalala ni CLE ang lahat ng nangyari noon. Simula nang pumasok siya sa celebrity world, binubuli siya at minamaliit ng iba. Si CLE ay naging isang katatawanan para sa industriya ng entertainment. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, mas nagalit si CLE kaya gumawa siya ng matapang na desisyon. Sinimulan ni CLE na gamitin ang kanyang kasikatan para sabihin ang mga bagay na lagi niyang sinusubukang itago. Ayaw niyang magpatuloy sa pagiging isang katatawanan. Kinasusuklaman ni CLE ang mga taong pumupuri sa kanya sa pagiging maganda parang isang prinsesa. Obvious naman na ang post niya ay meant to provoke those celebrities. Nagdedeklara siya ng digmaan sa mga taong iyon. Naisip ni CLE na pagkatapos ma-publish ang post, dadami ang followers niya. Ngunit halos masira nito ang karera ni CLE. Maraming mga celebrity na hindi alam ang kwento ang nagsimulang pag-alitan siya. Sinabi nila kay CLE na ihinto ang pagpapanggap na marangal. Bukod dito, nag-iwan din ng mga negatibong komento ang mga netizens. Noong una may 9,000 followers si CLE pero ngayon ay nawalan na siya ng mahigit 3,000 followers. Gayunpaman, kakaunti din ang mga tao na pumunta sa mga personal na pahina ng 4 na tao na hinamak si CLE upang linawin ang sitwasyon. Upang maiwasan ang pagsabog ng opinyon ng publiko, nagpa siya ang 4 na tao na magsagawa ng livestream ng magkasama para ipahayag sa lahat na hindi nila kilala si CLE. Nagmula rin daw sa selos at inferiority complex ang post ni CLE. Dahil hindi pinayagan si CLE na sumali sa kanilang grupo, sinubukan niyang ibagsak ang 4 na tao. Ngunit hindi nila akalain na ang isang mahirap na babae tulad ni CLE ay magiging sikat sa isang gabi. Matapos mag-post ni CLE ng artikulong tumutulig sa 4 na celebrities na humamak sa kanya, pinagalitan din siya ng mga fans. Agad na lumapit sa kanya ang kumpanya. Dahil sa status na ipinost niya kagabi, nawalan siya ng 4,000 followers. Nadawit din si Minhe na nakatrabaho ni CLE. Hindi napigilan ni Minhe na pag-alitan si CLE. Hindi napigilan ni CLE na makipagtalo pabalik, putol ni Songhyuk sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tablet at naghanap ng isang account at inilagay ito sa harap ni CLE. Napag-alaman na dahil sa sigaw ng publiko, may gumawa ng anti-fan account para salakayin si CLE. Pagkatapos nito, hinarap din ni CLE ang paghihiganti mula sa mga tagahanga ng mga kilalang iyon. Pagkaalis ng kumpanya, muling binuksan ni CLE ang kanyang telepono. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lahat ng nakita niya ay mga anti-fan account. Sa sandaling ito, naramdaman ni CLE na napaka-unfair ng buhay. Nagkusa siyang kumustahin ang BB Famous account. Nagtapat din si CLE sa taong iyon tungkol sa bagay na ito. Sinabi rin ng BBB Famous na alam ko na ang tungkol dito. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila nagiging mas komplikado. Sa oras na ito, nag-text si CLE para itanong kung valid pa ba ang offer ni BB Famous kagabi. Matapos ipadala ang mensaheng iyon, nagsimulang magkaroon ng pag-asa si CLE. Dahil ang misteryosong online na kaibigan na ito ay nagsabi na tutulungan niya siya. Sa oras na ito, si CLE ay mas pinahid. Ang mga celebrity ay abala sa paglilinis ng kanilang mga reputasyon. Gumamit pa sila ng mga peking account para atakehin si CLE. Pero bago pa man lumipas ang isang gabi, muling sumabog ang buong mundo ng celebrity. Maraming mga komento ang nagbanggit ng kwento sa pagitan ng mga kilalang tao at CLE. Maliban kung ang isang celebrity ay may higit sa 1,000,000 mga tagasunod, ito ay makakaakit ng pansin ng publiko. Ngunit si CLE ay isa lamang celebrity na may higit sa 6,000 followers. Kaya paano siya nagdudulot ng ganoong pagsabog? Sa oras na ito, nagsimulang ipagtanggol ng mga netizens si CLE. Sa sobrang bilis, muling sumabog ang social media dahil sa babaeng nagngangalang CLE. Ngunit ngayon lahat ay sumang-ayon sa kanyang pagpapagalit sa mga taong iyon. Matagal na rin daw nilang kinasusuklaman ang mga taong iyon. Nagagalit din sila na si CLE ay tretuhin na parang alipin at inutusan ng 4 na taong iyon. Todo suporta ang netizens kay CLE dahil kung tutuusin, totoo naman ang sinabi niya. Sa kalahating araw lang dumami ng husto ang followers ni CLE.
Nilike ni Junkyung ang kanyang mga post araw-araw. This time sinundan pa niya ito. Pag-uwi niya alam ni CLV na ang lahat ng ito ay ginawa ni BB Famous. Ngunit nang tanungin ni CLV ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng kausap, ayaw itong ibunyag ng taong iyon. Taliwas sa tuwa ni CLV, labis na nag-aalala ang 4 na taong binanggit niya sa post. Kahit naliligo si Chehi, hindi siya naglakas loob na patayin ang mga komento. Sa oras na ito umabot sa rurok ang galit ni Chehi kay CLV. Hindi lang iyon, sinundan din ni Junkyung si CLV mag-isa. Matagal nang lihim na mahal ni Chehi si Junkyung. Sa gilid na ito si CLV ay pinapunta ni Junkyung sa isang restaurant. Alam niya kung gaano karaming opinyon ng publiko ang kinakaharap niya nitong mga nakaraang araw. Kaya't nagpasya siyang tulungan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang palayaw princess maker. Dahil iba't ibang background ang kanyang na-date, binansagan siya ng mga fans niya. Sinabi rin ni Junkyung kay CLV na gusto niya ito. Tapos nag-propose pa siya na makipag-date sa kanya. Susubukan nilang makipag-date ng ilang beses. Tapos kung compatible sila, magde-date pa sila ng ilang beses. Sa tulong ni Junkyung, mabilis na naging hottest celebrity si CLV. Ang kanyang magandang mukha at nakaistilong paraan ng pananamit ay nakatulong sa kanya na makakuha ng maraming tagahanga. Kasabay nito napabalitang nakikipag-date si CLV kay Junkyung. Nakatulong ito sa kanyang katanyagan na tumaas araw-araw. Hindi nagtagal ay umabot sa 70,000 ang kanyang bilang ng mga tagasunod at nagulat ang kanyang kumpanya sa bilis kung saan siya sumikat. Sa susunod na aktibidad, si CLV at isang sikat na babaeng blogger na may 960,000 fans ay binayaran ng napakataas na bayad. Yung iba hindi binayaran. Mabilis na dumating ang araw ng promosyon ni Junkyung. Dinala doon si CLV sakay ng isang mamahaling supercar. Pagkababa ni CLV ng sasakyan, may nagbukas ng pinto para sa kanya. Kahit matagal nang sikat si Minhai, kailangan pa rin niyang sumakay ng taxi. Sa oras na ito labis na nagseselos si Minhai kay CLV. Pero walang pakialam si CLV kay Minhai at dumiretso siya sa loob. Lahat ng tao sa loob ay mga sikat na tao. Kabilang sa mga ito ang isang sikat na aktor na nagngangalang Yeonwoo. Ngunit nang batiin ni Yeonwoo si Chehi, nakita niya si CLV. Kaya agad siyang tumakbo papunta doon. Inilabas pa ni Yeonwoo ang kanyang phone para magpa-picture kasama si CLV. Nang makita ni Chehi kung gaano kalapit ang dalawa, galit niyang hinablot ang baso ng alak sa kamay niya at inihagis kay Yeonwoo. Hindi lang yun, si Chehi din ang nag-provoke at nagpahiya kay Yeonwoo. Hindi na talaga nakayanan ni CLV kaya tumayo siya para pigilan si Chehi. Nang akmang saktan ni Chehi si CLV, lumitaw si Hyen at pinigilan siya. Dahil hawak ng mga tao sa paligid ang kanilang mga phone para mag-record, hindi naman makakilos si Chehi ng padalos-dalos kaya umalis muna siya. Nang matapos ang party, lumabas si CLV at nakilala sina Junkyung at si Hyen. Sa hindi inaasahan, ang dalawang taong ito ay hindi kailanman gumamit ng social media bago. Ngunit bigla nilang sinundan si CLV. Gusto pa ni si Hyen na maging kaibigan si CLV. Pagkatapos noon, lalong tumaas ang kasikatan ni CLV. Walang choice ang mga celebrity kundi iwanan si Minhai at gustong makipagkaibigan kay CLV. Kahapon nang makilala ni CLV ang 4 na celebrity, sa wakas ay natuklasan niya ang sikreto sa bilog na ito. Ito pala ang sikreto sa Korean Celebrity Circle. Pumasok si Chehi sa nightclub na naka-high heels. Agad siyang tumawag ng ilang mesa ng alak. Sa utos ni Chehi, nakatanggap din ng bagong misyon ang mga binata sa VIP room. Ang manager na ito ay masigasig din na nagbilin sa mga binata na mag-ingat. Sinabihan niya silang kumilos na parang 20 years old na sila para sila ang piliin ni Chehi. Pagkatapos ay masayang bitbit niya ang isang malita at pumasok sa silid. Pero pagpasok pa lang ni Chehi sa kwarto ay nawala ang masayang ekspresyon sa mukha niya. Nakita ito ni Sujo kaya mabilis na pumunta si Chehi para batiin siya. Gusto ni Sujo na lutisin ni Chehi ang hidwaan kay CLV. Pagkatapos ng lahat, si CLV ang kasalukuyang pinakamainit na tao sa industriya kaya hindi magiging maganda ang salungatan para sa kanilang dalawa. Ang iba pang mga kaibigan ay sumang-ayon sa puntong ito. Gayunpaman, si Chehi ay hindi isang taong madaling isuko ang puot.
Nang makita ni Chehi si Seolri dito labis siyang nagalit. Sa huli nabigo ang planong lutisin ang tunggalian. Ngunit bago umalis si Seolri tumakbo si Sujusa at tinawag siya pabalik at may sinabing kakaiba. Malapit nang kumalma si Chehi. Pagkaraan ng ilang sandali magiging napakaganda ng kanyang kalooban. Sa oras na iyon kailangan lang ni Seolri na humingi ng tawad kay Chehi. Hindi na naintindihan ni Seolri ang sinasabi ni Suju. Sa oras na ito pumasok ang manager na may dalang malite kasunod ang ilang gwapong lalaki. Madalas pala pumunta dito ang mga sikat na tao para gumamit ng droga. Bukod dito kailangan nila ng isang taong gumamit ng droga upang maibsan ang kanilang kalungkutan. Kaya kailangan din ng mga batang babae na pumili ng angkop na lalaki. Nang pumasok sina Seolri at Suju mula sa labas hindi na matino si Chehi at nakalimutan na niya ang nangyari kanina. Noong una hindi alam ni Seolri kung ano ang mali kay Chehi. Maya-maya hinailan ni Chehi si Seolri para magpakuha ng litrato ng magkasama. Pagkatapos ay ipinost ni Chehi ang larawang iyon sa kanyang personal na pahina. Dahil sa post na ito sabik na tumakbo si Sihyun sa dance hall. Sa oras na ito tumingin si Seolri sa nakapalibot na eksena. Sa oras na ito abnormal ang estado ng lahat ng tao dito. Binuksan niya ang malite sa mesa para tignan. Ngunit ang bagay sa loob ay nagpapanik sa kanya. Sa oras na ito naiintindihan din niya kung ano ang sitwasyon nila. Mabilis na hinayla ni Seolri si Suju para magtanong. Ngunit sinabi ni Suju na kailangan nilang gawin ito para makapasok sa mataas na klase. Hindi inaasahan ni Seolri na ito pala ang upper class na pinag-usapan nila. Ang matataas na uri na laging pinapangarap ng mga tao ay talagang ganito Karumi. Sinabi ni Suju na dahil magkaiba ang klase ni Seolri at ng mga taong ito iba rin ang paraan ng pagtanggal ng stress. Sa pagkakataong ito agad ding sumugod si Sihyun sa kwarto. Matapos makita ni Sihyun ang magulong eksena dito dali-dali niyang pinuntahan si Chehi at tinanggal ang litrato at post. Sa sobrang takot ni Seolri ay nagmamadali rin siyang umalis sa lugar na ito. Nang makalabas pa lang si Seolri nalaman niyang nandito rin si Junkyung. Nakita rin pala ni Junkyung ang litrato ni Chehi. Hindi niya naintindihan na gumagamit ng droga si Seolri kasama ng iba. Kaya ayaw na ni Junkyung na makipag-date kay Seolri. Galit na sumigaw si Seolri para tumigil siya. Magpapaliwanag na sana siya nang may sumigaw mula sa kwarto. Isang lalaki ang na-overdose sa droga at nawalan ng malay. Nang makita iyon mabilis na pumunta si Junkyung para buhayin ang puso ng lalaki. Inilabas ni Seolri ang kanyang telepono para tumawag sa 119. Ngunit tatawag na sana siya pinigilan siya ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay ang nakatatandang kapatid ni Junkyung si Taejun na asawa rin ni Sihyun. Siya rin ang may-ari ng nightclub na ito. Tinakat ni Taejun si Seolri na huwag tatawag ng pulis. Kahit na hindi siya gumagamit ng droga nasa eksena pa rin siya. Kaya kung tumawag si Seolri ng pulis ngayon masisira ang kanyang karera. Sa huli pagkatapos mag-isip ng ilang sandali pinili ni Seolri na makipagkompromiso. Matapos ang tulong ni Taejun mabilis na naresolba ang lahat. Tinulungan nila ang mga adik sa droga na lumabas sa likod ng pinto nang walang mga kamera. Ang mga kilalang tao ay inilagay sa unang kotse. Kinuha ni Sihyun si Seolri at pinaupo sa pangalawang sasakyan. Sa wakas tinawag na ang ambulansya. Si Taejun ang palihim na tumawag sa direktor ng ospital para ayusin ang lahat. Pagka-uwi ni Taejun at Sihyun sinabi ni Taejun sa kanyang asawa na hanapin si Seolri para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Huwag hayaang ibunyag niya ito sa sinuman. Kakauwi lang ni Seolri at nag-iisip kung tatawag ba siya ng pulis o hindi nang makita siya ng kanyang ina at mabilis siyang hinayla paupo sa harap ng computer. Ilang araw na pala ang nakalipas nagbukas ng online store si Seolri kasama ang kanyang nakababatang kapatid at matalik na kaibigan. Maraming fans ang gustong umorder ng mga damit niya. Dahil dito tinalikuran niya ang ideyang tumawag ng pulis. Kinabukasan pinalabas ni Sihyun si Seolri para makipag-usap. Bago pa makapagsalita ang dalawa dinala na ni Taejun si Junkyung. Sa sandaling ito ang iilan sa kanila ay nagkatinginan. Hindi alam ni Seolri kung ano ang gustong gawin ni Taejun. Nakita niya lang na naglabas siya ng confidential file.
Hanggat pinirmahan ito ni CLV tatanggap siya ng malaking halaga ng pera. Tiyak na nauugnay ang file na ito sa paggamit ng droga kagabi. Tila gusto ni Tae-jun na gumamit ng pera para tumahimik si CLV ngunit mabilis na tumanggi si CLV. Pagkarinig ni Tae-jun nito nagbago agad ang ugali niya. Ang magalang niyang mga salita ay nauwi sa pananakot. Sa ngayon ang pinakamakapangyarihang tao ay narito at si CLV ay isang ordinaryong tao lamang. Sa sandaling ito naramdaman din ni CLV ang pressure mula sa matataas na uri na ito. Nang si CLV ay nanginginig at hindi alam ang gagawin tumayo si Junkyung at hinayla siya palayo. Sa elevator sinabi ni Junkyung kay CLV na malaki ang agwat sa pagitan ng realidad at imahinasyon. Sinabi rin niya sa kanya na tanggapin ang katotohanan. Dahil naisip ni Junkyung ang kaligtasan ni CLV sa hinaharap nagpasya siyang hayagan siyang ituloy. Saka lamang siya magiging ligtas. Ang eksenang ito ay aksidenteng nakita ni si Hyun na lumabas. Nahihiya niyang ibinalik ang ulo. Tumayo si Tae-jun sa gilid at nanood ng hindi kumukurap. Ngunit hindi alam ni CLV na noong gabing iyon pumunta si Junkyung kay Tae-jun at seryosong binalaan itong huwag gagawa ng anuman kay CLV. Ngunit sa mga sumunod na araw ang isip ni CLV ay ganap na nakatuon sa pagpapatakbo ng tindahan. Dahil ang mga sweater ay na-coordinate ng napakakakaiba nakakaakit ito ng malaking bilang ng mga online na tagahanga na mahilig sa mga damit. Hanggat ang mga damit ay pinag-ugnay ni CLV maraming bibili. Ang bilang ng mga tagahanga ng kanyang tindahan ay lumampas din sa 100,000. Ngunit ang magagandang bagay ay hindi nagtatagal. Napakabilis ang kasikatan ni CLV ay nagseselos sa mga kilalang tao. Maging si Minhee ay piniling makipagtulungan sa grupo ni Chae-hee para makaisip ng paraan para saktan si CLV. Ito ang pinakasikat na fashion show sa Korea. Ang mga panauhin sa party na ito ay pawang mga maimpluwensyang tao. Ang mga panauhin ay inayos din ayon sa ranggo. Ang mga namuhunan ng pinakamaliit ay nakaupo sa pinakamataas na palapag. Sa kabaligtaran ang mga tunay na mayayamang tao ay nakaupo sa unang hanay. Ang dibisyon ng mga upuan na ito ay malinaw ding nagpakita ng distansya ng katayuan. Sa sandaling ito pumasok si CLV mula sa malayo na may espesyal at kaakit-akit na aura. Agad na napatingin sa kanya ang mga mata ng lahat. Si CLV ay nakasuot ng isang limitadong edisyon na damit na ipinares sa pilak na shorts. Ang kanyang aura ay naghinala sa mga tao na siya ang modelong gumaganap ngayon. Ang mga babaeng may sama ng loob kay CLV ay labis na nagulat nang makita siyang dumating. Pero may isang bagay na mas ikinagulat ng lahat. Si CLV ay nakaupo sa unang hanay. Nadama ni Chae-hee na ito ay masyadong hindi makatwiran kaya gusto niyang hanapin ang manager para humingi ng paglilinaw. Hindi niya tinanggap ang pag-upo sa parehong hanay kasama ang isang mahirap na tao tulad ni CLV. Isang linggo na ang nakalipas si CLV ay hindi pa kilalang tao at siya ay laruan pa rin para kontrolin ng iba. Kalmadong pinanood ni CLV ang lahat. Paano naisip ng iba na maaaring lumitaw dito si CLV lahat ay salamat sa matalik na kaibigan ni Chae-hee na hindi dumating. Isang linggo na pala ang nakalipas umasa si CLV sa kanyang kakaibang paraan ng paghahalo at pagtutugma ng mga damit upang maakit ang maraming tagahanga na bumili ng mga damit na katulad niya. Dahil dito tumaas ang mga benta ng labis. Gayunpaman sa oras na ito nagsimulang magkaroon ng mga problema ang negosyo ni CLV. Pagkatapos ng trabaho pumunta si CLV sa lugar para kunin ang mga paninda. Kahit na nakipag-ayos na siya na mag-order ng 5,000 piraso ng damit ng maaga ngayon ay ipinaalam sa kanya na wala na ang mga ito. Kahit na nasa kamay niya ang resibo ginamit pa rin ng may-ari ng tindahan ang dahilan ng kakulangan ng stock at hindi siya pinansin. Ang panig ng matalik na kaibigan ni CLV ay nasa parehong sitwasyon. Out of stock na rin ang 3,000 dress na na-order nila kanina. Matapos tanungin ng dalawa ang may-ari ng tindahan kailangan niyang sabihin na eksklusibong binili ang damit. Sa ilalim ng panggigipit ni CLV at ng kanyang matalik na kaibigan kailangang sabihin ng may-ari ng tindahan na ang taong sanhi ng lahat ng ito ay si Bidism. Ang kumpanyang iyon ang pinakamalaking importer sa Dongdaemun. Bukod dito ang may-ari ng Bidism si Juan Lee ay personal na pumunta rito upang pumili. Ang mga maliliit na negosyo na tulad nila ay hindi nang ahas na saktan siya.
Ngayon ay ibabalik na ni Silri ang mga customer. Kung hindi niya mahawakan ng maayos ang bagay na ito, kailangang magsara ang kanilang tindahan. Nagmamadaling binuksan ni Silri ang kanyang telepono upang hanapin ang account ni Juan Lee. Ang tindahan ni Juan Lee ay puno ng mga damit na pinili ni Silri. Bukod dito, exclusive silang ibinebenta. Sinabi kaagad ni Silri kay BB Famous ang tungkol dito. Gustong tanungin ni Silri si BB Famous kung kilala niya si Juan Lee. Ngunit sumagot si Famous na kung kinasusuklaman ni Juan Lee si Silri, magiging malas lamang ito. Dahil si Juan Lee ang pinakamalaking mangangalakal. Madalas siyang nagtitinda sa malalaking dami. Kahit ang may-ari ng Dong Demon ay hindi naglakas loob na saktan siya. Bagamat alam ni Silri na hindi niya maibabalik ang mga paninda, sinunod pa rin niya ang address sa bahay ni Juan Lee. Si Juan Lee ay nasa telepono kasama si Minhai noon. Naiinggit pala si Minhai at kailangan siyang hanapin para tumulong. Nang malaman ni Juan Lee na napakaliit ng tubo na kanyang natanggap, agad niyang ipinakita ang kanyang sama ng loob. Sa sandaling ibinaba ni Juan Lee ang telepono at lumingon, nakita niya si Silri na galit na naglalakad. Sinumpa ni Silri si Juan Lee bilang duwag dahil gusto lang niyang i-monopolize ang mga damit na in-order ni Silri. Binalaan ni Silri si Juan Lee na kung maglakas loob siyang gawin iyon muli, hindi siya bibitawan ni Silri. Gayunpaman, walang pakialam si Juan Lee sa mga babala ni Silri. Tumalikod na lang si Juan Lee at nagpatuloy sa paglalaro ng baraha kasama ang mga kaibigan niya. Umuwi si Silri na galit. Tinanong kaagad ni BB Famous si Silri kung mayroon siyang hinanakit sa sinuman. Pagkatapos ay ipinadala sa kanya ni BB Famous ang video. Pagkatapos mapanood ni Silri ang video, bumalik siya para makita si Juan Lee. Lalong naging mayabang ang ugali niya. Sinabi ni Silri na gusto niyang makipaglaro sa kanila. Hindi alam ni Juan Lee kung ano ang binabalak ni Silri. Ngunit nang makita ni Juan Lee ang malaking halaga ng pera ni Silri, pumayag siyang paglaruan siya ni Silri. Napakabilis, 2 card ang naibigay sa bawat tao. Tiningnan ni Juan Lee ang mga card sa kanyang kamay at itinapon, hindi man lang tumingin si Silri at direktang nagtapon ng 500,000 won. Sinundan ni Wang Lee si Silri at naghulog siya ng isa pang 1 million won. Patuloy na sumunod si Wang Lee. Ngunit itinaas ni Silri ang taya sa 5 million won. Sa puntong ito, medyo nag-aalala si Wang Lee. Naisip ni Wang Lee na ito ay isang laro ng baraha kaya hindi na kailangang tumaya ng ganoong kalaking pera si Silri. Ngunit sinabi ni Silri na kailangan niyang manalo. Ang presyong tinaya niya ay kapareho ng presyo ng serbisyo sa pag-inom. Nang marinig ni Wang Lee si Silri na nagsasalita tungkol sa serbisyo ng pag-inom, na pagtanto niya na alam ni Silri ang kanyang kahinaan. Tumayo si Wang Lee sa takot at gustong itaboy si Silri. Sa hindi inaasahan ang nag-aalalang hitsura ni Wang Lee ay nagpaligaya kay Silri. Pagkatapos ay binaliktad ni Silri ang card na hindi niya tinitingnan. Ang bilang ng mga puntos dito ay ganap na mas mababa kaysa kay Wang Lee. Ngunit ito ay naaayon din sa inaasahan ni Silri. Ginamit ni Silri ang pinakamaliit na card para manalo ng 5 million won mula kay Wang Lee. Matapos kutsain ni Silri si Wang Lee, siya ay nasa napakagandang kalooban. Ang kanyang swerte ay patuloy na dumating sa kanya. Habang pauwi, may nakasalubong na lalaki si Silri. Ang taong iyon ay si Uncle Kang na matagal na niyang hindi nakikita. Noong taong iyon ay tinulungan siya ng ama ni Silri. Ngayon si Uncle Kang, salamat sa kanyang mga pagsisikap, ay nagbukas ng isang napakalaking pabrika. Binigyan pa siya ng mga tao sa paligid niya ng palayaw ang King of Imports. Ang pabrika ni Uncle Kang ay itinuturing din na pinakamalaking sa Dongdaemun. Sa mga sumunod na araw, biglang nawala si Silri. Inisip ni Minhee at ng kanyang barkada na si Silri ay sinaktan nila hanggang sa punto ng mental breakdown. Kaya pinili niyang mawala at mamuhay ng normal. Hanggang sa araw na ginanap ang fashion show, kakaibang numero ang sinundan ni Sujo sa hotel. Nagsimula na rin ang unang hakbang sa planong paghihiganti ni Silri. Mula sa BB Famous may natutunan si Silri na nakakagulat. Madalas makipagtransaksyon si Sujo sa mga mayayamang lalaki. Kaya nagpanggap si Silri bilang ibang tao at gumamit ng 30 million won para linlangan si Sujo na pumunta rito. Matapos malaman ni Sujo na nadiskubre ni Silri ang kanyang sikreto, agad siyang lumuhad at nagmakaawa kay Silri.
Kung aalisin ang bagay na ito masisira ang career ni Sujo. Sa oras na ito agad na nag-request sa kanya si Silri na gumamit ng pera para makabili ng upuan sa harap para mapanood ang palabas. Kaya umasa si Silri sa VIP position na ito para makapasok sa show. Bukod dito ang hitsura ni Silri ay nakakuha din ng atensyon ni Junkyung. Nakatitig lang siya kay Silri na nakaupo sa tapat. Kahit natapos na ang palabas ay tumingin pa rin si Junkyung kay Silri. Si Silri sa panig na ito ay nagtatarget ng isang sikat na babaeng modelo na may 4,500,000 tagahanga. Iyon din ang layunin ng pagpunta ni Silri dito. Nang matapos ang palabas dinala ni Silri ang mga sariwang bulaklak sa ibang celebrity. Ang damit na suot ni Silri ay hiniram sa direktor ng kumpanya. Ito ay isang sangkap mula sa bagong koleksyon ngayong season. Ang ibang babae ay may kaparehong damit. Nang makita niya si Solri na nakasuot ng kapareho niya hindi naiwasang purihin ng dalaga si Solri ng ilang pangungusap. Narinig ni Solri ang kanyang papuri at agad niyang nalaman na nagtagumpay siya. Dahil ang outfit na suot niya ay ang style na pinakanagustuhan ng babaeng model. Nag-aalala si Solri kung magkatugma ang pantalon o hindi. Sa kabutihang palad talagang nagustuhan ng babaeng modelo ang paraan ng pananamit ni Solri. Masaya pa nga silang dalawa na nagpakuha ng litrato na magkasama. Pagkatapos ay ipinost ng babaeng modelo ang larawan sa kanyang personal na account. Nang makatanggap ng maraming atensyon ang litrato galit at selos lang ang naramdaman ni Minhe at ng kanyang barkada. Matapos matulungan ni Solri ang sikat na modelo napakahusay na umunlad ang kanyang karera. Ang misyon kasama si Uncle Kang ay unti-unti ding natapos ng maayos. Ang tindahan ni Solri ay mayroon ding mga pasabog na benta. Ang mga tao sa buong mundo ay bumibili ng kanilang mga damit. This time sikat na talaga si Solri. Matagumpay niyang naitayo ang kanyang sariling karera. Noong araw na iyon pumunta ulit si Solri sa kumpanya ni Junkyung. Dahil pinalitan niya ang boss sa pagtitinde ng maskara noon ngayon ay gusto niyang makipagtulungan kay Junkyung. Maaari niyang garantiya na ibebenta niya ang lahat ng inventaryo. Nakita ni Junkyung si Solri na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na makipagtulungan ngunit sinabi niya sa kanya na huminto. Nang gustong magsalita ni Solri sinabi ni Junkyung na hindi siya tatanggi na makipagtulungan sa kanya. Dahil lang ito ang gusto ni Solri. Sa sandaling ito naantig si Solri sa lalaking ito. Sinamantala rin ni Junkyung ang pagkakataon para halikan siya. Ngayon isang malaking kaganapan ang naganap. Inimbitahan ang mga kilalang tao na lumahok sa isang aktibidad na pangpromosyon. Pagdating ng mga sikat na idol girls sa party ay agad silang umakit ng grupo ng mga reporter para interviewin sila. Nang ini-interview si Minhe nagulat agad ang lahat. Napatingin sa likod ang mata ng lahat. Pati ang mga reporter na nag-i-interview kay Minhe ay agad na tumakbo. Naiwan namang nakatayo si Minhe at ang mga kaibigan niya. Galit silang tumingin kay Solri na dahan-daang ang bumababa sa hagdan. Si Solri ay mayroon na ngayong 1.3 milyong tagahanga. Kasabay nito siya ang celebrity na may pinakamabilis na sumikat na kasikatan ngayong linggo. Saan man siya magpunta siya ang sentro ng atensyon ng lahat. Ang mga pangunahing istasyon at tatak ay narito lahat. Gusto lang nilang lahat na mapalapit sa babaeng nagngangalang Solri. Nang tumingin si Minhe sa likod na kinaiinisan niya ay muling lumundag ang galit niya. Pagkatapos sa gitna ng hiyawan ng lahat nagsama-sama si Solri at ang mga kilalang tao. Sa kabaligtaran ang mga kilalang tao ay tumitig kay Solri na may mga selos na ekspresyon. Talagang ito ang pinaka-boring na aktibidad na pangpromosyon na nilahukan nila. Kahit na nagsimula ang susunod na aktibidad inayos si Minhe at ang kanyang grupo na maupo sa likod na hanay. Hindi nagtagal lumabas din dito ang sikat na babaeng model na si Choi Bum. Nagulat ang lahat nang makita si Choi Bum. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon naglakad si Choi Bum patungo kay Solri. Ang eksenang ito ay agad na nakunan ng mga tao. Ang kapatid at malapit na kaibigan ni Solri ay tumingin din kay Choi Bum nang may labis na paghanga. Labis na ipinagmamalaki ng nakababatang kapatid na makita si Solri na nakikipag-date sa isang sikat na tao. Hindi naman masyadong proud ang grupo ni Jaehee. Galit na galit si Jaehee at sunod-sunod na ininom ang baso. Ang mga babae ay labis na nagseselos kapag nasaksihan nila ang eksenang ito. Hindi sila nagtitipid sa pagbulyaw kay Solri.
Samantala si Solri naman ay masayang nagtatawanan at nakikipagbiruan kay Choi Bum. Pinagalitan nila si Solri. Hindi lang yun, biglang nagtaas ng boses si Minhe. Narinig ito ni Solri sa VIP area sa harap. Binati niya si Choi Bum at tumawa. Dahan-daang naglakad si Solri papunta sa grupo ni Jaehee. Nang humarap si Solri sa grupo ng mga taong palaging nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, syempre hindi niya pinalampas ang pagkakataong insultuhan sila. Pinuna ni Minhe si Solri sa pagiging mahirap noon. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang milyon-milyong mga tagahanga, kaya naisip niya na siya ay napakahusay. Ngunit naramdaman ni Solri na napakabuti niya. Hindi natakot si Solri na punahin ang mga taong ito. Tinatrato nila siya noon na parang isang murang kalakal. Tinanong ni Solri kung hindi ba nila masyadong pinapansin ang background ng kanyang pamilya noon. Ngunit ngayon ang lahat ay ganap na nagbago. Pagkasabi nun ay agad na umalis si Solri. Nakita ni Jaehee ang ugali ni Solri at nabaliw. Tumayo si Jaehee at gustong hilahin si Solri para makipagtalo. Pero aksidenteng natapilok si Jaehee sa harap ng lahat. Hindi lang iyon, kinatok niya rin ang wine table sa tabi niya. Naging sanhi iyon ng pagbuhos ng alak sa buong Solri. Sa pagkakataong ito ay natuon agad ang atensyon ng lahat kay Jaehee. Ayaw mawalan ng mukha ang mga kaibigan niya, kaya dali-dali nilang tinulungan siyang tumayo at umalis. Nakita ni Choi Bum na nabuhusan ng alak ang palda ni Solri at gustong humanap ng tisyo na pupunasan. Galing din sa malayo ang boyfriend ni Solri at ang matalik niyang kaibigan. Nabahala ang dalaga nang makitang may bahid ng alak ang palda ni Solri. Bagamat isa itong brand-sponsored na palda, mabibili ito ni Solri para hindi siya masyadong nag-alala. Dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Solri na nagbago ang kanyang buhay. Dati siyang hindi nakakahiram ng palda sa kumpanya. Ngunit sa maikling panahon nagsuot siya ng mamahaling palda. Habang siya ay naguguluhan pa ay nakasalubong niya si Taejon na papasok. Sa pagkakataong ito may nagsusumamong boses ng isang babae mula sa lagusan sa tabi niya. Dumating ang taong iyon para hanapin ang kanyang kapatid. Pero sinabihan siya na may ginawang katangahan ang kapatid niya. Ang kanyang kapatid na lalaki ay ang namatay dahil sa labis na dosis ng droga ilang araw na ang nakakaraan. Naakit din ng kilusang ito ang atensyon ni Solri at Taejon. Ngayon lahat ng nakakaalam ng nangyari noong araw na iyon ay nandito. Hindi alam ni Suhyun kung ano ang nangyayari at nagtanong sa dalaga. Pero naputol si Suhyun ni Taejon. Agad niyang inutusan ang amo na ilayo doon ang dalaga. Sa ngayon si Junkyung lang ang nakakaalam kung bakit ginawa iyon ng kapatid niya. Mabilis na umalis si Junkyung kasama si Solri. Sa pagbabalik hindi niya sinabi sa kanya ang pagkakakilanlan ng namatay na lalaki. Inalok lang ni Junkyung si Solri na gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Samantala nandoon pa rin si Suhyun. Ngayon nahulaan na niya ang lahat. Galit na tinanong ni Suhyun ang kanyang asawa kung ang lalaki ba ang namatay sa paggamit ng droga. Pero narinig ni Minhye ang usapan nila. Nakatayo sa isang sulok. Pag-uwi naghanap si Suhyun ng oras para yayain si Junkyung na makipag-usap. Dahil siya ang taong mahal niya noon, sinabi rin niya rito ang totoo na pagkatapos ng insidente ay na-cremate ang lalaking na-overdose sa droga. Nang dumating ang kanyang mga kamag-anak sa bar, sinabi ni Taejon na may ginawa siyang katangahan. Sinabi ni Junkyung kay Suhyun na siya na ang bahala sa iba. Ngunit tinanggihan niya ang kanyang kabaitan. Dahil gusto ni Taejon na itago ang krimen ni Jaehee, nagawa niya ang kasalanang ito. Sa pag-uusap na alala ni Suhyun ang mga nakaraang alaala. Nakabili pala si Junkyung ng limited edition outfit para kay Suhyun. Sila ay orihinal na napakasaya. Pero dahil gusto ng ama ni Suhyun na tumakbo bilang presidente, pinilit niya itong pakasalan si Taejon. Dahil si Taejon ang pinakamakapangyarihang tao. Si Taejon lang ang makakatulong sa ama ni Suhyun na maging presidente. Dahil dito naghiwalay sina Suhyun at Junkyung. Ngayong nakita ni Suhyun ang taong mahal niya sa harapan niya, wasak talaga ang puso niya. Sa gilid na ito inaayos ni Solri ang kanyang buhok nang makatanggap siya ng mensahe mula sa BBB Famous. Ngunit sa pagkakataong ito kakaiba ang pakiramdam ni BB Famous kay Solri. Tinanong ni BB Famous si Solri dahil lang sa mabagal na pag-reply ni Solri sa kanyang mga mensahe. Nagtanong din si BBB Famous kay Solri ng mga tanong na napakahirap sagutin.
Pagkatapos ay sinundan pa ng BBB Famous ang pangalawang account ni Soulry. Bagamat hindi alam ni Soulry kung sino si Miss Masigasig, siyang tinulungan ng BBB Famous. Dahil dito palaging nararamdaman ni Soulry na may kakaiba. Kaya nagtanong muli si Soulry tungkol sa pagkakakilanlan ni BBB Famous. Pero sa pagkakataong ito nagalit si BBB Famous at hindi na nag-abalang mag-reply sa mga mensahe ni Soulry. Pero si BBB Famous ang nag-text kay Chehi. Dahil sa mga aksyon ni Soulry sa pagkakataong ito ay ikinagalit ni BBB Famous, pinuntahan ni BB Famous ang taong may pinakamasamang relasyon kay Soulry para kausapin. Sinabi ni BB Famous kay Chehi na alam ko kung bakit naabot ni Soulry ang mga tagumpay na mayroon siya ngayon. Kapag nabunyag ang mga sikreto ni Soulry mawawala sa kanya ang lahat. Kasabay nito isang malaking insidente ang nangyari kagabi. Sa pagkakataong iyon natuklasan ni Minhe ang isang nakakagulat na pangyayari. Gumamit siya ng pekeng account para ipadala ang balita sa tanggapan ng editorial. Napakabilis naging mainit na paksa ang balita ng isang celebrity sa droga na nagdudulot ng pagpatay. Inutusan ni Taejon dito ang kanyang mga nasasakupan na agad na hanapin at tanggalin ang lahat ng mga artikulong iyon. Nagkaroon ng ilang problema si Soulry kaya hindi niya tiningnan ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito alam na ni Junkyung ang pangyayari kaya pinuntahan din niya si Taejon. Si Junkyung ay labis na nagalit at nagtanong kung paano pinangangasiwaan ni Taejon ang lahat. Gusto ni Junkyung na sabihin ni Taejon ang buong katotohanan dahil sakalang hindi maapektuhan ang mga inosenteng tao. Galit na tinanong ni Taejon si Junkyung kung dahil ba kay Soulry kaya siya naglakas loob na magmungkahi. Pero pinayuhan ni Taejon si Junkyung na alagaan ang sarili. Dahil kung masira ang reputasyon ni Taejon maaapektuhan din ang kumpanya ni Junkyung. Sa bahaging ito abala si Soulry sa paghahanda ng isang livestream kasama ang isang Chinese idol. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam ang tungkol sa impormasyon online. Bagamat alam ito ng matalik na kaibigan ni Soulry hindi niya sinabi kay Soulry dahil sa livestream. Nalaman ni Soohyun ang lahat kay Junkyung kaya nagalit ito at nakipagtalo sa asawa. Tinanong ni Taejon si Soohyun kung ano ang dapat niyang gawin. Dapat ba niyang ipaalam sa lahat ang katotohanan? Sa panahong iyon malalantad na rin ang paggamit ng droga ni Chehi. Pero naisip ni Soohyun na ayaw lang ng asawa niya na maapektuhan ang negosyo niya. Hindi man lang siya nag-aalala kay Chehi. Nagalit si Taejon sa sinabi ni Soohyun. Naghinala pa siya na may relasyon sila ni Junkyung. Ngayon ay tila nagbago na siya sa ibang tao hindi na kalmado gaya ng dati. Pagkatapos ay hinanap ni Soohyun si Soulry at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Labis na nagulat si Soulry ngunit sinabi ni Soohyun na hahawakan niya ito ng maayos. Hindi ay duwit ni Soohyun si Soulry. Gusto lang ipaalam ni Soohyun kay Soulry ang kasalukuyang sitwasyon para hindi siya masyadong mag-alala. Pinayuhan ni Soulry si Soohyun na huwag ipagpatuloy ang pagtatago ng katotohanan dahil ang paggamit ng droga ay isang malubhang krimen. Ngunit tapat na sinabi ni Soohyun kay Soulry na kung mabubunyag ang katotohanan hindi lang ang reputasyon ni Chehi at Taejon ang masisira ngunit ang karera ni Soulry ay maaapektuhan din. Sa sandaling ito talagang hindi alam ni Soulry kung ano ang gagawin. Kinabukasan ng makilala ni Soulry ang Chinese idol naisip niya ang tungkol sa insidente ng paggamit ng droga. Ngunit sa huli pinili pa rin ni Soulry na kumpletuhin ang mahalagang livestream na ito. Napakabilis ang magandang John Wee ay naimbitahan dito. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Lahat ng 1,000,000 pakete ng imbentaryo ay nabenta ni John Wee. Lahat ng naroon ay labis na nagulat sa magandang resultang ito. Naubos na lahat ng produkto. Mayroong higit sa 300,000 mga tao na nanonood ng livestream. Ang resultang ito ay nagpakita na ang unang kooperasyon ni Soulry at John Wee ay lubhang matagumpay. Nakatulong din ito sa mga tagasunod ni Soulry na dumami ng kaunti. Ngayon ang fanbase ni Soulry ay umabot na sa 11,500,000. Nang matapos ang livestream agad na pumunta si Soulry sa istasyon ng pulisya para i-report ang kaso. Sinabi niya na sa party ilang araw na ang nakalipas maraming tao sa paligid niya ang gumamit ng droga. Isa sa mga lalaki ang namatay dahil sa overdose ng droga. Alam ni Soulry na kapag isiniwalat niya ito malapit nang matapos ang pangarap niyang maging celebrity.
Dahil kakaunti ang mga makapangyarihang tao na sangkot sa bagay na ito. Actually on the way here hindi alam ni Solri kung bakit niya ito ni-report. Mabilis din niyang dinanas ang mga bunga ng kanyang maling desisyon. Habang nagbibigay ng pahayag si Solri narinig ng hepe ang pakikipag-usap niya sa mga pulis. Agad niyang tinawagan si Taijon. Isa siya sa mga taong humawak sa bangkay. Ang direktor dahil taon-taon siyang sinuhulan ni Taijon. Sa pagkakataong ito ay inalis na niya ang tuwid na pulis mula sa pangkat ng imbestigasyon. Sa panig na ito ang mga subordinate ni Taijon ay nag-imbestiga sa taong unang nag-leak ng balita online. Nang makita ni Taijon si Solri sa listahan bigla siyang nakaisip ng paraan para mawala ang lahat sa kanya. Sa bandang ito nagkukumpulan si Minhai at ang kanyang barkada sa massage parlor. Ipinakita sa kanila ni Choi Hee ang pag-uusap ni na Solri at BBB Famous. Sa wakas ay naunawaan nila na may tumulong sa kanya si Solri kaya naman naabot niya ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Habang pinag-uusapan ng lahat kung paano haharapin si Solri biglang bumukas ang pinto. Ang pumasok ay empleyado ng massage parlor. Siya rin ang nakababatang kapatid ng biktima na namatay sa labis na dosis ng droga. Dahil binayaran siya ni Taijon ng maraming pera hindi na siya muling pumunta para manggulo. Ngunit iyon ba talaga ang katotohanan? Dahil naputol ang usapan bad mood ngayon si Choi Hee at ang kanyang mga kaibigan. Mabilis nilang itinaboy ang babaeng empleyado. Pagkatapos noon nag-usap silang apat ng mahabang panahon ngunit wala silang mahanap na paraan para harapin si Solri. Kaya kinailangan na nilang umuwi. Pagkabalik lihim na nakipag-ugnayan si Minhai sa BBB Famous. Desidido si Minhai na saktan si Solri kaya sunod-sunod na mensahe ang ipinadala niya sa misteryosong taong iyon. Lahat ng mensahe ay nagpahayag ng pagkamuhi ni Minhai kay Solri. Umaasa si Minhai na tutulungan siya ng BBB Famous na saktan si Solri. Napakabilis pumayag si BB Famous. Pagkatapos noon nagsimulang magpakalat ng masamang chismis ang BB Famous tungkol sa Solri online. Ang lahat ng mga pahayagan ay puno ng mga artikulo na nagmumura sa kanya. Hindi lang iyan gumawa din si BB Famous ng mga kwento para masira ang reputasyon ni Solri. Pagkatapos BBB Famous ay gumawa ng isang larawan ng kanyang sarili. Nang may post ang masamang balita sa social media si Solri ay agad na naging paksa ng talakayan ng lahat. Pero sa pagkakataong ito ay pinagalitan siya ng mga netizens. Sinabi ni Minhai sa kanyang mga kaibigan ang magandang balita. Matapos basahin ang balita pinuri nilang lahat ang BBB Famous. Nang marinig ni Jun Kyung ang balita agad siyang nagmaneho para sunduin si Solri. Sa oras na ito hindi pa rin niya alam ang nangyari. Nang marinig niya ang balita agad siyang nataranta at natakot. Siyempre alam ni Solri na si BB Famous ang nasa likod nito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang bilis ng pagkalat ng balita ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman lubos na nagtiwala ngayon si Jun Kyung sa karakter ni Solri na sa pagkakataong ito gaano man ito tumanggi determinado itong tulungan at ipagtanggol siya. Itinakda ni Solri ang oras ng livestream sa 9 p.m. Aalisin niya ang mga pekeng balitang kumakalat online. Ngunit ang susunod na hakbang laban kay Solri ay dumating na. Pinuntahan agad ni Taijon si Minhai. Nang makita ni Minhai ang young master na si Taijon na hinanap siya nalaman niya kaagad ang kabigatan ng problema. Lumuhad siya sa lupa at nagmakaawa sa kanya na iligtas siya. Nakita ni Taijon ang kaawa-awang hitsura ni Minhai at naabot ang kanyang layunin. Habang nag-livestream si Solri para ipaliwanag ang pekeng balita nilagay siya ni Taijon sa The Huddle. Nag-livestream din si Minhai pagkatapos ng pagbabante ni Taijon. Sa hindi inaasahang pagkakataon nalampasan ng livestream shares ni Minhai si Solri dahil lahat ng sinabi ni Minhai ay isinisisi kay Solri. Mula sa pambubuli hanggang sa drug shot kasalanan ni Solri ang lahat. Sabi naman ni Minhai tumahimik siya dahil pinagbantaan siya ni Solri. Pinilit ni Solri si Minhai na magsinungaling. Hindi lang iyon sinabi rin ni Minhai na si Solri ay isang drug addict na regular na umiinom ng droga. Nanood ang ina ni Solri sa livestream ni Minhai at nawalan ng malay. Pero nagtiwala pa rin sina Suhyun at Jun Kyung kay Solri. Kinabukasan pinuntahan ni Jun si Taijon. Alam nilang lahat na si Taijon ang gumawa ng lahat ng ito. Binyantaan ni Jun Kyung si Taijon na nandoon din siya noong araw na iyon.
Kasabay nito ang paglabas ng pahayag ni Junkyung. Ang ibig sabihin ni Junkyung ay gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang taong mahal niya. Dahil naroon din siya sa insidente ng droga noong araw na iyon, itinuring din siyang saksi. Galit na galit si Taejon na wala siyang masabi nang marinig ang banta ni Junkyung. Pagkatapos sabay na umalis sina Junkyung at Suhyun. Sinabi ni Suhyun na gusto rin niyang tumulong na linisin ang pangalan ni Solri. Pagkatapos nagmaneho si Junkyung papunta sa kinaroroonan ni Solri. Ngunit sa daan siya ay nagkaroon ng malubhang aksidente. May sinaktan si Taejon kay Junkyung para sirain ang ebidensya. Sa oras na ito malapit nang matapos ang labanan ng mga kilalang tao. Walang mag-aakalang ang misteryosong tao sa likod ng lahat ng ito ay ang taong ito. Sikat pala sa Bape ang babaeng ito. Walang mag-aakalang mabubuhay sa ganoong kapaligiran ang isang babaeng nagmamasahe sa mga customer. Ang magulong kwarto ay puno ng basura, ang baho at kung saan-saan may pritong manok. Mahirap isipin na ito ay isang lugar para sa mga nabubuhay na tao. Araw-araw pagkatapos ng trabaho nag-login siya sa misteryosong account na iyon. Ang dahilan kung bakit nalaman ni Chungwon ang napakaraming impormasyon ay dahil madalas pumunta ang mga celebrity sa internet sa massage parlor kung saan siya nagtatrabaho. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang nabunyag niya ang maraming maruruming bagay. Ang mga bagay na ito ay naging kasangkapan para kay Chungwon upang maisakatuparan ang kanyang balak. Sa tuwing magmamasahe si Chungwon sa mga celebrity, palihim niyang nailalabas ang kanyang telepono para i-record. Namuhay siya sa isang malupit na kapaligiran kaya naging masama ang kanyang kalikasan. Sa gabi naglibot pa si Chungwon na nagchichismisan tungkol sa iba para masaya. Itinuring niya itong trabaho. Ang dahilan kung bakit mabilis na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan ay dahil nawala ang lahat kay Solri. Ilang araw na pala ang nakalipas nakatanggap si Solri ng tawag sa telepono mula kay Suhyun. Nang pumunta si Solri sa ospital, nakita niya si Junkyung na nakahiga at walang malay sa kama ng ospital. Pagkatapos ay nakatanggap si Solri ng isa pang tawag sa telepono. Sinabi ng tumatawag na namatay si Uncle Kang. Si Solri ang target ngayon ng cyberbullying. Bagamat nakabenta siya ng 1,000,000 bagay, ibinalik ang lahat. Hindi matanggap ni Uncle Kang kaya may ginawa siyang katangahan. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng suicide note kay Solri. Hindi naman siya sinisi ni Uncle Kang dahil sinabihan niya itong mag-ingat. Dapat ay tumigil na sila kaagad. Hinulaan na nila ang sitwasyon. Pero dahil din sa sobrang sakam ni Uncle Kang at hindi nakinig kay Solri. Ngayon ang sitwasyon ay naging lampas sa pag-save. Matapos mamatay si Uncle Kang, ginamit ni BB Famous ang kanyang kamatayan para sisihin ang empleyado sa paggawa ng isang bagay na katangahan. Nagpatuloy siya sa pag-post online para ipahiya si Solri. Sinabi niya na ang lahat ay sinulsulan ni Solri. Ang pagkamatay ni Uncle Kang ay magpapabaya kay Solri sa kanyang responsibilidad. Hindi nagtagal ay lumaki ang sigaw ng publiko. Maraming netizens na hindi alam ang katotohanan ang nagsimulang maniwala sa BB Famous. Paulit-ulit nilang sinasabi na dapat mamatay ng mabilis si Solri. Sa kabilang banda, ang taong higit na nakinabang sa pangyayaring ito ay si Minhe. Si Minhe kasi dati ay inaagawan ng atensyon ni Solri. Ngayong si Solri ay pinapuna ng lahat, si Minhe ay naging mas sikat at minahal ng lahat. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, nagsimula si Minhe at ang kanyang gang ng live stream. Ang live stream ay nagdala ng malaking kita. Galit na galit si Suhyun sa panig na ito. Tinawagan niya si Solri ngunit walang sumasagot. Sa pagkakataong ito ay pumasok na rin si Taejon. Kinuha ni Taejon ang file at inilagay sa tabi ni Sungyeon. Alam na pala ni Sungyeon ang pakana ni Taejon. Sa pagkakataong ito nag-propose siya na makipaghiwalay. Ang file ay ang mga divorce paper. Habang kinakaharap ni Taejon ang bawat tanong ng kanyang asawa, sinimulan niyang pananakot kay Suhyun. Pinaalalahanan ni Taejon si Sungyeon na isipin ang kanyang ama. Kung naging miyembro ng National Assembly ang kanyang ama o hindi, nasa kay Sungyeon ang lahat. Dahil ang ama ni Sungyeon ay gumawa ng napakaraming kasamaan, kung hindi na siya ang biyenan ni Taejon, lahat ng mga kaso na sinubukan siyang pigilan ni Taejon ay ibibigay sa pulisya. Tahimik na yumoko si Sujgen nang pagbabantaan siya ni Taejon. Pero habang nagsasalita siya, lalo siyang naging mapangahas. Sinimulan pa ni Taejon na lapitan si Sungyeon para ipahiya.
Iniiba niya ang klase niya sa mga ordinaryong tao. Hindi nakayanan ni Sungyeon ang kanyang mapanlate na kilos kaya sa pagkakataong ito ay determinado siyang humingi ng diborsyo. Dati naisip ni Soohyun ang kanyang pamilya at ang kanyang pamilya ngunit ngayon ay gagawa siya ng tamang desisyon. Malakas na tumayo si Sungyeon laban kay Taejon. Ngayon ay pinili niyang protektahan ang sarili. Sa gilid na ito tumingin si Soohyun kay Junkyung sa huling pagkakataon. Nagpasya siyang wakasan ang masakit na buhay niyang ito. Hindi nagtagal pagkaalis ni Soohyun nasa labas na rin ng hospital room si Sungyeon. Sa mga salita ng ina ni Junkyung nalaman ni Soohyun na kagagaling lang din ni Soohyun dito. Umakyat na siya ngayon sa rooftop. Napagtanto ni Sungyeon na may mali kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa rooftop. Sa oras na ito nakatayo si Soohyun sa gilid ng rehas. Kahit gaano kalakas si Soohyun hindi pa rin niya matanggap. Nang isa-isang umalis ang kanyang mga kamag-anak hindi na kinaya ni Soohyun ang hindi patas na mundong ito. Ang sitwasyon ay lampas sa kanyang kontrol. Sumugod si Sungyeon para pigilan si Soohyun. Hindi inaasahan ni Soohyun na ang mga pagkakamaling nagawa niya ay may kinalaman sa iba. Dahil masyadong matigas ang ulo ni Soohyun kaya kinailangan ni Uncle Kang na gumawa ng ganoong negatibong pagpili. Nagsisi si Soohyun na hindi nakinig sa babala ni Taejon. Patuloy na inaalo ni Sungyeon ang kawawang babae. Sabay sabi ni Sungyeon kay Soohyun na siguradong madyay gising si Junkyung. Kailangang maging matatag si Soohyun at patuloy na mabuhay hanggang sa wakas. Pinrotektahan ni Junkyung si Soohyun ng ganoon. Para sa kanya kailangan niyang subukan hanggang sa huli. Sa huli hindi pinili ni Soohyun ang kamatayan. Buti na lang at nagkaroon si Soohyun ng lakas ng loob ni Sungyeon kaya nagpasya siyang lumaban sa huling pagkakataon. Bago mag-react si Sungyeon sinabi niya kay Soohyun na kung magiging matagumpay ang huling pagkakataon magkakaroon siya ng pagkakataong sumikat muli. Kahit na noon si Soohyun ay maaaring maging lubhang sikat at pagkatapos ay parurusahan niya ang mga nanakit sa kanya. Pagkababa ng telepono muling tinapakan ni Soohyun ang gas at dumiretso sa dagat. Kinabukasan naging pinakamainit na balita sa social media ang pag-alis ni Soohyun. Pansamantala rin itong pinatahimik ang mga nagsalita ng masama tungkol sa kanya. 3 buwan pagkatapos ng insidente kahit na tumagal ng ilang oras para hamupa ang usapin ngunit marami pa ring balita tungkol kay Soohyun na kumakalat sa lahat ng dako. Hanggang isang araw biglang nag-livestream si Soohyun na namatay na. Isa pa inihayag niya ang kanyang tunay na mukha. Ang bilang ng mga taong nanunood ng broadcast ay biglang tumaas ng 10,000. Ang bilang ng mga manunood ay patuloy na dumami. Parami ng parami ang interesado sa kwento ni Soohyun. Ang mga tao ay nag-usisa at nag-click upang manood. Sa kanila si Chungwon ang pinakamaraming nagkomento. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit buhay pa si Soohyun. At ang muling pagkabuhay ni Soohyun ay natakot din kay Minhee at sa kanyang barkada. Pagkatapos noon opisyal na nagsimula ang paglalakbay ni Soohyun sa paghihiganti. Habang kinukuha ni Soohyun ang atensyon ng lahat kinuwento niya ang lahat ng kakilakilabot na ginawa sa kanya ng grupo ni Minhee. Ikinwento rin ni Soohyun ang lihim na pag-cremate ng bangkay na binaril ng droga. Inihayag niya ang lahat ng ebidensya ng krimen ni Taejon. Sa kasalukuyan masyadong malaki ang interes sa kaso at hinihiling din ng mga netizen sa pulisya na imbestigahan ang katotohanan. Bukod dito nalantad din ang kwento ng matuwid na pulis na inilipat ng hepe. Walang pagpipilian ang taga-Yusig kundi iutos na arestuhin si Taejon. Nang araw ding iyon pumunta ang mga pulis sa lugar ni Taejon para magsagawa ng paghahanap. Sa oras na ito sinisira pa niya ang lahat ng ebidensya at inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na hanapin ang IP address ni Soohyun. Gayunpaman pumunta ang mga reporter sa bahay ni Taejon para maghanap ng balita. Kasabay nito labis ding natakot ang doktor at inimpake ang kanyang mga bagahe para maghanda sa pag-a-abroad dahil siya ang nagtago ng katawan para kay Taejon. Sa hindi inaasahang pagkakataon napigilan pa rin siya ng mga pulis. Maagang pumunta si Smart Minhee sa kulungan para bisitahin ang ina ni Soohyun. Sa oras na ito sinadya din ni Minhee na linlanggan ang ina ni Soohyun na napakaganda ng relasyon nila ni Soohyun. Nais ni Minhee na payuhan ng ina ni Soohyun si Soohyun na patawarin siya ngunit hindi alam ni Minhee na sa araw na nag-broadcast siya ng live nakita na ng ina ni Soohyun ang kanyang masamang ugali. Nang malapit na ang dilim nakita ng pulis ang address ni Soohyun.
Siya ay kasalukuyang nasa suburb ng Seoul. Kasabay nito ang mga taong nakatanggap ng balita ay sina Taejon at Suhyun. Agad namang may pinapunta si Taejon sa lugar na iyon. Sinabi ni Suhyun ang balita kay Junkyung na kagigising lang. Si Junkyung ang pinaka-close kaya dali-dali siyang pumunta doon pero nang sumugod siya sa kwarto nakita niya sa broadcast ang totoong mukha ni Suhyun. Natakot ito kay Junkyung. Hindi pala si Suhyun ang nagbo-broadcast kundi ang matalik niyang kaibigan. Ginamit ng matalik na kaibigan ang teknolohiya ng AI para baguhin ang kanyang mukha. Ang taong tumulong sa kanya na itago ang kanyang IP address ay ang nakababatang kapatid ni Suhyun. Ang lahat ay isang balangkas upang akitin ang Baphomet na lumitaw. Sa sandaling nag-login si Suhyun sa account na laman ng nakababatang kapatid ni Suhyun ang kanyang IP address. Sa oras na iyon personal na haharapin ni Suhyun si Suhyun. Ito talaga ang gusto ni Suhyun. Matapos malaman ni Suhyun ang tungkol sa pagkakakilanlan ni BBB Famous nagpanggap siyang customer na mag-isang pumunta sa massage parlor. Tinawagan ni Suhyun si Chungwon para magpamasahe. Masigasig na binati ni Sunhin ang customer nang makilala sila. Mabilis na nakahanap ng paraan si Chungwon para makipag-chat sa customer. Nang makita ni Suhyun na hindi tumugon si Chungwon nagpakita siya ng sobrang galit na ekspresyon. Hanggang sa nakita ni Chungwon ng malinaw ang mukha ni Suhyun ay labis siyang nagulat. Noon lang tinanong ni Suhyun si Chungwon. Tinanong ni Suhyun si Chungwon kung natutuwa siyang manginsulto at manaire ng iba. Habang si Chungwon ay nalulungkot at hindi makalaban si Suhyun ay patuloy na nagtatype sa keyboard upang pilitin siyang mamatay. Noong una gusto ni Suhyun na tapusin ang lahat ngunit pagkatapos ay determinado siyang hulihin ang taong nanakit sa kanya. Ang palagiang reklamo ni Suhyun ay nakakatakot kay Chungwon. Nabaliw si Chungwon at tumakbo palabas doon naghahanda na kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Pero hinarang ni Suhyun ang daan pababa. Nang makita niyang wala ng paraan para tumakbo sinira niya ang salamin na pinto. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsisisi sa mga pagkakamali niya. Sinumpa pa rin ni Chungwon ang mga sikat na tao na mas namumuhay kaysa sa kanya dahil ang kanilang pang-araw-araw na gastos ay maaaring katumbas ng kanyang miserableng trabaho sa isang taon. Ang mga panahong nagyayabang sila ay naging parang impyerno ang buhay ni Chungwon. Sa oras na iyon pakiramdam niya ay mababa siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay mababa siya at hindi kumita ng kasing dami ng iba. Ngunit sa halip na subukang magtrabaho ng kasing hirap ng iba nakahanap siya ng mga paraan upang saktan ang iba. Sa oras na ito tila nabaliw siya hindi pinapansin ang payo ng iba. Sa huli pinili ni Chungwon na wakasan ang sarili niyang buhay. Sa oras na ito nabunyag ang lahat ng katotohanan. Si Jae-hee ay inaresto dahil sa pagiging sangkot sa droga. Si Sujo ay nalaman ng kanyang asawa bilang isang bar girl kaya humingi ito ng divorce. Iyak ng iyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Suhyun ang short-haired girl na nag-livestream. Patuloy din siyang pinapagalitan ng mga netizens. Sa oras na ito nag-iimpake na rin si Minhe ng kanyang bagahe para umalis. Pero pinigilan siya ng best friend niya. Ang taong ito ay asawa ng doktor na tumulong kay Taejon na itago ang katawan. Si Minhe ang nagpahayag sa publiko tungkol sa pagtatago ng katawan online. Sa oras na ito hindi lamang nawala ang karera ni Minhe kundi pati na rin ang kanyang pagkakaibigan ay nasira. Lahat ng mga taong sangkot sa insidente ng pagkabigla sa droga ay inaresto ng pulisya. Si Taejon na may pinakamataas na kapangyarihan ay tinuligsa rin ni Junkyung. Ang lakas ni Junkyung ay hindi mas mababa kay Taejon. Saksi rin si Junkyung na nakitang ginalaw ni Taejon ang katawan. Ang naghihintay kay Taejon ay ang mga araw sa bilangguan. After everything is settled pumunta ulit sina Suhyun at Sunhyun sa bahay ni Chungwon. Gusto nilang makita kung ano ang kalagayan ng kanyang pamumuhay. Ngunit pagkatapos nilang dalawa ay pumasok sa loob na tuklasan nilang napakasama pala ng lugar ni Chungwon. Ang gulo ng kwartong ito ay saktong-sakto sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay binuksan ni Suhyun ang kanyang tablet at ipinakita ito kay Suhyun. Ang kanyang kasalukuyang bilang ng mga tagasunod ay umabot sa halos 4 na milyon. Ang mga netizens ay sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Suhyun. Pero sa pagkakataong ito pinili ni Suhyun na sumuko. Wala na siyang pakialam sa katanyagan. Ngayon gusto lang niyang mamuhay bilang isang tiwala at masayang babae.
Kaya proud na proud si Ri na mayroon siyang halos 4 million fans. Pero hindi niya alam kung naging anti-fans niya ang mga iyon dahil sa ibang dahilan. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Salamat sa lahat ng nanonood.